Tahimik lang na nakamasid si Mr. Jomar at parang walang pakialam. Hoy, Jomar Fruit, ano masasabi mo sa mga boss natin? Tanong niya sa katabi. Tinignan siya ng matalim ni Mr. Jomar at may bahid panunuya itong sumagot. Ano namang pakialam ko? Buhay nila yan. Ay alam mo, KJ ka. Napapailing si Ethan. Sakay nakbayan si Mr. Jomar. Halika doon, mambabae tayo. Alisin mo mga kamay mo sa balikat ko. Kung ayaw mo maging PWD. Banta ni Mr. Jomar sa lalaki. Ang suplado mo naman. Akala mo naman talaga may natikman ng babae. Inalis ni Ethan ang kamay sa balikat nito. Halika na, virgin boy. Kung maaari lang pilipitin ni Mr. Jomar ang leeg ng lalaking ito, ginawa na niya. Lumayo na sila sa lugar na yon at tinayaan ang mga amo nilang mag-amo ng mga babae nila. Walang pakialam naman na nakapasok ang mga kamay ni Sean sa kanyang bulsa. Tila kampante at tamad ang kanyang postura. Bakit may sinama si Zephyr dito? Tanong ni Rebecca na may pagkainis. May hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Hindi ba dapat nila itong pag-usapan? Sagot ni Sean sa isang banayad na tono. Bumalik pa mula sa Davao City si Zephyr para dito. Naisip mo ba na baka ayaw niya makita si Sarah ngayon? Nairita niyang tanong, alam mo rin bang ayaw niya? Ngumisi si Sean. Paano kung gusto niya talaga? Alam mong buntis siya at madaling maapektuhan ng emosyon niya. Hindi mo ba sinabing hindi dapat hinahayaan ng mga lalaki na magdamdam? Ang isang babae. Ngayong humabol ng asawa niya dito, hindi ba mas magandang pag-usapan nila to? May punto si Sean. Gusto sanang salungatin ni Rebecca ang sinabi nito. Pero alam niyang iba ang sitwasyon ni Sarah at Zephyr. Kumpara sa kanilang dalawa. Ang dalawa ay may connection pa rin, mag-asawa pero siya. Hindi niya na talaga gustong makita si Sean. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Rebecca, bakit ang bilis mo maglakad? Hintayin mo ko. Hinabol siya ni Sean. Sean, huwag mo akong sundan, madiin niyang sabi, ngunit lalo pang binilisan ng lalaki ang hakbang nito. Nang umabot to sa kanya, nakangiti nitong hinawakan ng kanyang kamay. Pupunta ka sa swimming pool para hanapin ang mga bata. Ang galing naman, pupunta rin ako doon, napalingon si Rebecca. Naniningkit ang mga mata. Paano mo na lamang nandun ang mga bata? Bahagyang ngumiti si Sean at marahang sinabi, nakita na natin silang kanina, hindi ba? Sino nagsabi sa'yo na nasa swimming pool sila? Iwinagayway ni Sean ng hawak niyang phone. Nakalimutan mo na ba? May number ako ni Calden. Anak ng tinapakang bata ka. Lagi mo kong sinusumbong. Inis na naisip ni Rebecca habang napapairap. Napansin to ni Sean at ngumiti. Iniinsulto mo na naman ako sa isip mo, hindi ba? Naiinis ka kasi akala mo nakapagtago ka na pero nandito pa rin ako. Parang multong hindi mo matakasan. Tanggapin mo na lang na magiging anino mo ko. Kung ganito na lang kaya, pakasalan mo ko ulit para hindi na ako palaging sumusunod sa'yo. Ano sa palagay mo? Nakangising sabi ni Sean. Managinip ka, irap na dito. Para namang ayaw mo talaga akong makita. Lumukot ang mukha ng lalaki, halatang nagpapaawa. Subalit, hindi yun bumenta sa kanya. Buti alam mo, walang ekspresyong sagot ni Rebecca habang patuloy na naglalakad. Kasi dati, hindi ko binigyan ng sapat na oras ang pagsasama natin. Ngayon gusto kong bumawi. Gusto kong makasama kay ni Calden ng mas matagal para magkaroon tayo ng mas maraming alaala. Bilang pamilya, paliwanag ni Sean. Ang tanging alaalang ibinigay mo sa akin ay 4 na salitang hindi matanggal ng anino. Mariing sagot ni Rebecca. Ngumiti si Sean. Isa rin yung natatanging alaala. Hindi lang ito makulit kung hindi walang hiya rin. Hindi na kayang makipagtalo ni Rebecca sa lalaki kaya tinamad na lang siyang sumagot. Pumikit ng mariin at nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad muli siyang napatigil. Sa hindi kalayuan nakita niya si Joanna. May kasama itong mga kaibigan at may bitbit ng mga maleta. Mukhang kararating lang sa resort. Suot itong isang light na floral dress na nagbigay sa kanya ng sariwat kaakit-akit na aura. Kuya Sean, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita si Sean. Pumunta ka rin pala dito para magbakasyon? Malamig na tumawa sa Rebecca. May panunuyang tumingin kay Sean. Pumunta rin? Sa totoo lang sinadya niyang sundan kami, hindi ba? Sabi niya sa isipan. Pailalim na tumingin si Rebecca kay Sean. Mula sa gilid ng kanyang mga mata na para bang sinasabi niyang, nandito na naman ang pinakamamahal mo. Nakita ni Sean ang ekspresyon niyang iyon at agad itong nagpaliwanag. Talagang hindi ko alam na darating siya. Hindi ko siya sinabihan. Sa tingin mo ba hindi niya alam kung nasaan ka? Malamig ang ekspresyon ni Rebecca. Baka talaga nakatadhana kayong dalawa sa isa't isa. At umalis siya matapos sabihin yon. Pagkaalis ni Rebecca, lumapit si Joanna.
Kuya Sean, bakit umalis si Rebecca? Ang tining nito ay nag-aalala na parang iniisip nito na siya ang may kasalanan. Tiningnan ito ni Sean ng walang emosyon. Joanna, paano mo nalaman kung nasaan ako? Natigilan si Joanna ng saglit. Ibinaba ang ulo at sumagot. Anong ibig mo sabihin, Kuya Sean? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabado ngayon, nandito kami ng mga kaibigan ko para mag-relax. Pahinga namin ngayon eh. Gusto mo bang siyasatin ko pa kung nagsasabi ka ng totoo? Malamig na sagot ni Sean. Mukhang namamasters mo ng pagsisinungaling. Naging tensyonadong tingin ni Joanna na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Mahigpit na hinigpitan niya ang kanyang mga kamay at matapos ang ilang sandali ay nagsalita. Kuya Sean, miss lang kita. Ilang beses na kitang tinatawagan. Pero hindi ka sumasagot. Mukhang ayaw mo na ako makita. Alam mong nililigawan ko sa Rebecca ngayon. Bakit mo pa ako tinatawagan? Tumagos ang tingin ni Sean sa kanya. Gusto mo bang guluhin kami? Gusto mo bang magalit siya ng tuluyan sa akin? Hindi. Namutla ang mukha ni Joanna at nagmamadaling nagpaliwanag. Kuya Sean, hindi ko gustong bigyan ka ng problema. Kung ganun, bakit ka nandito? Matigas sa tanong ni Sean. Hindi siya papayag na hindi makakuha ng kasagutan mula sa babae. Saka ilang beses kong sasabihin sa'yo na huwag mo akong tatawaging kuya. Si Rebecca lang ang may karapatang tumawag sa akin ng kung ano-ano. Tumahimik si Joanna ng matagal bago niya tinanong si Sean. Kuya Sean, tinignan siya ng masama ng lalaki. Sean, ni kaunti, hindi mo ba ako nagustuhan? Itinaas niya ang ulo at maingat na tiningnan si Sean gamit ang kanyang magagandang mata. Umaasang makakakita ng sagot sa kanyang paningin. Nananalangin siyang magiging positibong kasagutan ng lalaki sa kanya. Ngunit lang kung ekspresyon ni Sean. Hindi lang yon, may bahagyang pang-inis sa kanyang muka. Hindi kita kailanman nagustuhan, diretsong sagot niya. At hindi kita magugustuhan. Hindi na siya nagabala pang magpakitang tao, naiinis na siya sa ginagawa ng babaeng ito. Isa ito sa naging dahilan ng hindi nila pagkakaintindihan ng dati niyang asawa. Nakaramdam si Joanna na matinding kirot sa kanyang puso, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang composure. Sa mahinahong boses sinabi niya, kung ganun, bakit ka naging mabuti sa akin noong bumagsak ako sa kailaliman ng pagsubok at pagdadalamhati, dumating ka na parang liwanag ng umaga at hinila ako palabas ng dilim. Pinayuhan mo akong bumangon, mag-aral ng mabuti, mamuhay ng maayos at maging positibong tao. Joanna, ginawa ko yon dahil ang pamilya mo ang nag-asikaso ng libing ng aking ina noon. Huwag mong bigyan ng kulay ang aking kabutihan sa'yo. Dahil hindi yon para sa'yo, para yon sa iyong mga magulang. Wala pa ring emosyon si Sean. Ganun lang? Hindi makapaniwala si Joanna. Ganito lang ba kababaw ang dahilan ng lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Sean? Oo, dahil lang dyan, wala nang iba pa. Hindi kita tinignan bilang isang babae. Ayoko talaga sa'yo. Parang kang sagot ni Sean. Noong panahong yon, pakiramdam ni Sean ay parang ginuguho na siya. Ngunit napahanga siya ng magulang ni Joanna. Wala siyang ibang kamag-anak, ngunit silang nag-asikaso ng libing ng kanyang ina. At tinuring siyang parang pamilya. Ipinagpatuloy ni Sean, Joanna, marahil hindi mo alam, pero pagkatapos mamatay ng ina ko, madalas akong dalawin ng mga magulang mo. Tinatawagan nila ako para bigyan ng lakas ng loob, para pasiglahin ako, para itulak ako mag-aral at magpatuloy sa buhay. Kaya noong nagkaroon ng aksidente at sumakibilang buhay ang mga magulang ni Joanna, hinawakan ni Mrs. Hernandez ang kanyang kamay at pinagbilin sa alagaan niya ang kanilang anak. Pumayag siya. Dahil doon, isinama niya si Joanna sa ibang bansa. Umaasang matutulungan itong makabangon mula sa pagkawala ng mga magulang nito. Naging mahigpit siya sa babae. Dahil natatakot siyang maligaw ito ng landas, ngunit mali ang inakala ni Joanna na may gusto ito sa kanya. Sinadya niyang makipag-date sa iba't ibang lalaki upang pagselosin si Sean. Paulit-ulit siyang pinagsabihan ni Sean na mag-focus sa pag-aaral at huwag muna sa pag-ibig. Ngunit para kay Joanna, para yung kalupitan, ayaw niya makinig kaya sinadya niyang kumuha ng marriage certificate kasama isang lalaking foreigner. Matapos noon ipinakita niya ito kay Sean na may pagmamayabang at sinabing, Kuya Sean, kasal na ako, hindi mo na ako kayang kontrolin. Noong mga panahong yon, tahimik lang si Sean. Sa wakas, sinabi niya, Joanna, palagi kong hinangad ang ikabubuti mo pero hindi ko naisip na may sarili kang kagustuhan sa buhay. Hindi ko rin inaasahan na labis mong kinamuhian ng aking paggabay
na napilitan kang sirain ang sarili mo para lang ipakita sa akin na hindi kita kayang pigilan. Hindi matanggap ni Joanna na padalos-dalos ang naging desisyon niya, kaya galit niyang sinabi, "Sean, nagkakamali ka. Pinakasalan ko si Luis dahil mahal ko siya, hindi dahil sa bugso ng damdamin. Masyado kang mayabang. Siguradong magiging masaya ako." Pagyayabang pa niya, sumagot si Sean. "Sige, kung naniniwala ka magiging masaya ka, hinahangad ko ang iyong kaligayahan. Mula ngayon sana'y magkaroon ka ng isang magandang buhay." Ilang araw matapos yun, umalis siya sa Amerika at umuwi na sa Pilipinas. Noong panahong yon, inakala ni Joanna na napikon niya si Sean kaya ito umalis. Natila nalulungkot ito dahil sa kanyang ginawa, pero para kay Sean, tinapos na niya ang responsibilidad niya sa babae. Ang kasal ni Joanna ay sarili niyang desisyon. Siguradong pinag-isipan niya itong mabuti at pinili niyang bumuo ng mas magandang hinaharap kasamang ibang lalaki. Ngunit makalipas ang mahigit 2 taon, biglang tumawag si Joanna sa kanya. Wala na ang dating may pagmamalaking prinsesa ngayon, isa na siyang babaeng puno ng takot. Pagkasagot pa lang ni Sean sa tawag, hindi na napigilan ni Joanna ang pag-iyak. Paulit-ulit niyang sinasabi na palaging sinasaktan siya ng asawa niyang si Luis, na kinuha nitong anak nila at hindi siya pinayagang makita to. Doon lang nalaman ni Sean na matagal nang binubugbog si Joanna ng naging asawa nito. Nang mawala ng init ng pagmamahal, lumabas ang tunay na ugali ni Luis. Mula noong 6 na buwang buntis pa lang si Joanna, madalas na siyang sinasampal nito. Pagkapanganak niya, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hinila siya ni Luis pababa mula sa kama at binugbog habang nasa confinement period pa siya. Bilang parusa, ikinulong siya nito sa kwarto at hindi pinayagang makita ang sarili niyang anak. Tumawag si Joanna kay Sean dahil labis na niyang namimiss ang kanyang anak. Sa lahat ng kakilala niya, si Sean lamang alam niyang makakatulong sa kanya. Umiiyak siyang nakiusap sa lalaki. Noong taon na yon, si Rebecca ay lubos na nalulunod sa kasiyahan. Matapos manganak at 6 na buwan siyang namuhay sa kagalakan. Ngunit ang tawag ni Joanna mula sa ibang bansa ay muling nagpaalala kay Sean sa pangakong binitawan niya sa ina nito. Kaya tinanggap niya ang hiling ni Joanna. Tinulungan niya itong makipagdiborsyo. Pumunta siya sa Amerika upang sagipin ito, nilabas mula sa mansyon ni Luis at binigyan ng ligtas na tirahan. Nang makita niya si Joanna, puno ito ng sugat, parehong pisikal at emosyonal. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding lungkot at panghihina. Agad siyang kumuha ng psychologist para magbigay ng counseling kay Joanna araw-araw. Pinayuhan at pinalakas niya ito, sinabing tutulungan siyang tuluyang makatakas mula sa kasamang kasal na yon. Dahan-dahang nakabangon si Joanna. Ngunit si Luis ay tila isang baliw, patuloy siyang tinatawagan para guluhin o bigla na lang sumusulpot malapit sa apartment niya. Dahil dito, bumalik ang depression niya. Sa tuwing may ganong pangyayari, muling bumabiyahe si Sean patungong Amerika upang personal na ayusin ang sitwasyon ni Joanna. "Dahil lang ba sa mga magulang ko, kaya ka mabuti sa akin?" Hindi makapaniwala si Joanna sa kanyang narinig. Tila ba echo yon na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hindi niya matanggap na ang lahat ng kabutihan ni Sean ay dulot lamang ng utang na loob. Diretso siyang tinitigan ni Sean. "Walang ibang makikita sa mga mata ng lalaki kung hindi kapayapaan, Joanna. Tinatanggap ko ito bilang pasasalamat. Noong namatay ang nanay ko, ang mama mo ang nagsara ng kanyang mga mata. 13 taon gulang pa lang siya noon at hindi niya nagawang pumunta at isara ang mga mata ng kanyang ina. Kung ganon, bakit gusto mo sa Rebecca? Bakit siya pa kung maaari namang ako na lang?" Tanong ni Joanna. Para sa isang taong tila walang puso, paano siya nagmahal? Paano minahal ni siya ng babaeng yun? Samantalang siya, hindi man lang nito napansin bilang isang babae. Ang gusto ay gusto, walang dahilan. Hindi mo na kailangang hanapan pa ng dahilan ang pagmamahal ng isang tao. Nararamdaman niya yun ng kusa. Maraming bagay sa mundong hindi basta kayang sagutin lang. Paliwanag ni Sean. Matapos niyang sabihin yon, tumalikod na siya upang umalis. Parang may humigpit sa lalamunan ni Joanna na sumasakal sa kanya at biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hinabol niya si Sean at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Kuya Sean, bakit mo siya gusto? Sabihin mo sa akin, gusto kong malaman." Tiningnan siya ni Sean ng malamig. "Joanna, ang gusto ay gusto. Nung una ko palang siyang makita, parang siyang liwanag na tumagos sa puso ko. Siya ang nagbigay kulay sa mapanglaw kong mundo. Love at first sight. Wala akong ibang babaeng ginusto kung hindi siya lang. At paulit-ulit ko siyang mamahalin ng walang kahit na anong katanungan.
Aminado akong isa akong malamig na tao, pero hindi ibig sabihin na hindi ako maaring maantig. Hindi rin ibig sabihin na hindi ako maaring magmahal. Kaya ngang puso ko ay nilagay ko na lang sa nag-iisang babaeng bumubuo sa aking buhay at nagturo sa akin kung paano magmahal ng tama at hindi ikaw yon. Para kay Sean, sa Rebecca ay tulad ng tubig na dahan-dahang umaagaw sa kanyang puso, bumalot sa kanyang kaluluwa at buto at hindi siya namamalayang palagi na lang siyang nakatuon sa babae. Kahit pilitin niyang pigilan ang sarili, isang sulyap lang kay Rebecca, sa kanya'y kagad nang guguhang lahat ng kanyang pagpipigil. Ang ngiti nito at ang magandang mukha ang siyang bumubuo at kumokompleto sa hungkag niyang puso. Pinupuna ni Rebecca ang pagmamahal na noon pa man ay kulang na sa kanya. Sa narinig na yon, hindi na kayang lokohin pa ni Joanna ang sarili. Binitawan niyang kamay ni Sean at malungkot na ngumiti. Kuya Sean, aaminin ko na, nandito ako para alamin kung nasan ka. Binigyan ko ng isang bag ang isa sa mga sekretarya mo, umaasang sasabihin niya sa akin ang kinaroroonan mo. Tumingin siya kay Sean. Tila sinusubukang unawain to. Sinasabi ko to ngayon dahil ayoko ipagpatuloy mong paliligaw sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa malayo't mahina ngunit tapat na inamin. Pumunta ako dito kasi iniisip ko may tsansa pa ako. Huminga siya ng malalim, pilit na ngumingiti kahit na may kirot sa kanyang puso. Pakiramdam ko kasi, napakabuti mo sa akin, parang hindi ko kayang matalo. May isang bahagi sa puso ko na hindi matanggap iyon, iniisip ko, kung mas magpupursigi ako, kung mas magiging agresibo ako, baka isang araw mapansin mo rin ako. Ilang taon nang nakalipas mula nung iniwan mo ko dahil sa padalos-dalos kong desisyon. Pakiramdam ko noon, kailangan ko magbago. Kaya naging mahinahon ako, mas maunawain. Hindi na ako nagsiselo sa nagpapakita ng pag-aangkin. Tahimik lang kitang hinintay, pakiramdam ko nga, mas minahal pa kita kaysa kay Rebecca. Mas inalagaan kita, mas pinahalagahan. Pero bakit? Bakit hindi mo malang ako tiningnan? Bakit siya pa rin ang gusto mo na paulit-ulit ka namang sinasaktan? Nanginginig ang kanyang malamyos na boses at tila anumang sandali ay madudurog ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang puso ay nasasaktan ng sobra at pakiramdam niya ay nawawasak ang kanyang pagkatao. Tinitigan siya ni Sean. Joanna, mabuti kang tao. Hindi mo kasalanan na hindi kita mahal at hindi kita minahal. Hindi mo kailangan magbago para sa sino man. Maging ikaw lang. Sinasabi ko na sa'yo noon, mamuhay ka ng maayos kasamang anak mo. Tungkol sa pera, ipinagkakatiwala ko kay Ethan ang pag-set up ng isang growth fund. Magagamit mo yon para sa gastusin ni Eliza. Ang pondong ito ay tinayo ni Sean. Matapos tanungin siya ni Rebecca kung alagaan ba niya si Joanna habang buhay. Kahit hindi niya ipaliwanag kay Rebecca, sinigurado niyang maayos ang lahat ng bagay na mahalaga dito. Matapos may tatag ang pondo, isang abogado mula sa Mendez Law Firm ang magiging responsable sa pagpapadala ng buwan ng allowance ni Joanna. Kung may iba pa siyang pangangailangan, maaari niyang ipagbigay alam sa abogado upang mapag-usapan at maaprubahan. At dahil dito, wala nang dahilan para makita pa silang muli. Nang marinig ito, parang biglang bumagsak ang buong mundo ni Joanna. Hindi niya akalaing nais ni siya na mawala na siya sa paningin nito. Ngayon niya naunawa ang pinlano na pala nito ang lahat at wala na talagang balak na makipagkita sa kanya kailanman. Namutla siya. Hindi may tatago matinding lungkot sa kanyang lalamunan. Kuya Sean, hindi na ba kita makikita? Malungkot na tanong nito sa kanya. Ayoko na magkaroon muli ng maling akala sa Rebecca tungkol sa'yo. Mahigpit ang determinasyon sa mga mata ni Sean. Lahat sila'y kailangang gumawa ng mga desisyon para sa mga taong mahalaga sa kanila. Napakasakit nito para kay Joanna, sa totoo lang. Hindi niya ginustong saktan si Sean. Ang gusto lang niya ay lumaban. Akala niya may pagkakataon pa siyang ipaglaban ang nararamdaman niya para dito. Paano niyang basta-basta na lang bibitawan ang lalaking minahal niya ng matagal? Ngunit napakaraming nasabi ni Sean sa kanya at kahit anong gawin niya, wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang lahat. Dahan-dahan niya ibinaba ang kanyang pilik mata, pilit na itinatagong lungkot na nakapaloob doon. Alam ko na, Kuya Sean, hindi ko alam ang dapat kong gawin noon. Kaya basta na lang kitang minahal nang walang pahintulot. Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Wala kang kasalanan. Bumalik ka na. Alam ni Joanna ang ibig nitong sabihin. Pinapaalala nito sa kanya na huwag hayaan ang selos at pagmamahal na hindi na maaring ibalik upang sirain ang sarili niya. Nag-aalala pa rin si Sean sa kanya. At tama ito, matagal na niyang nalampasan ang dilim sa kanyang buhay. Dapat niyang pahalagahan ng kasalukuyan at pagtuunan ng pansin ng hinaharap. Kaya tumango siya. Sige Kuya Sean, hindi na kita gagambalain sa hinaharap.
Sige na, puntahan mo na sa Rebecca. Tuluyan ng lumakad palayo si Sean at tinalikuran siya. Naiwan si Joanna, nakatayo ng tuwid. Pinanood niya ng dahan-dahang lumalayo si Sean at sa bawat hakbang nito, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na tapos na ito. Hindi na siya dapat magmahal muli. 7 o 8 taon siyang namuhay sa pagmamahal na ito mula sa pagkalito, sa padalos-dalos na desisyon hanggang sa pagbagsak niya sa pinakamailalim na sakit. Hindi pa ba sapat ang naranasan niyang pagdurusa? Simula ngayon, bibitawan niya na ang pag-ibig niya kay Sean. Mas pipiliin na niyang mabuhay para sa sarili niya at para sa kanyang anak. Marahil si Sean ay nakilala niya upang turuan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi para maging kasama ng lalaki sa buhay nito. Samantala habang naglalakad si Sean patungo sa pool, natanaw niya sa Rebecca. Nakasquat sa gilid ng pool, masayang nakikipaglaro sa mga bata. Maraming bula sa tubig, pumulot si Rebecca ng isang dakot ng malalambot at mapuputing bula at marahang hinipan ito sa mukha ni Calden. Sina Calden at Lloyd ay nagtatawanan habang patuloy na naglalaro. Huminto si Sean at pinagmasdan silang masaya sa Rebecca at ang mga bata. Nakaramdam siya ng ginhawa ngunit kasabay nito ay kalituhan. Napanatag siya dahil hindi galito nagsiselo sa Rebecca, ngunit naguguluhan siya dahil masyado itong kalmado. At ang sobrang pagiging kalmado nito, hindi niya mawari at parang hindi na siya mahalaga dito. Napabuntong hininga si Sean. Maya-maya nagsimula ng dumilim. Hinila ni Rebecca ang kamay ni Calden. Calden, Lloyd, dumidilim na, kailangan na nating bumalik sa ating room. Pagod na rin ang dalawa sa paglalaro kaya't lumabas silang suot pa rin ng kanilang mga swimsuit. Kasama nila sina Ate Wen at ang isa pang yaya. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kwarto, napansin nila si Sean na nakatayo pa din doon. Napasigaw si Lloyd. Si Tito nandyan. Napatingin si Calden at ngumiti. Daddy, bakit wala na sina Tita Mau at Tito Zephyr? Sumagot si Sean. Umakyat na sila sa suite sa itaas. Di akyat na rin tayo. Agad lumapit si Calden sa matinawakan ng kamay nito. Hindi sinasadyang mapatingin si Sean kay Rebecca. Nakita niyang hawak nitong isang swimming ring, ngunit hindi man lang siya tiningnan na tila nabibingi-bingihan. Alam niya hindi siya maaring palayasin ito sa harap ni Calden, kaya't binuhat niya si Calden sa kanyang mga bisig. Napagod ka ba sa paglalaro? Hindi, umiling ang bata at masayang ngumiti. Daddy, bakit nandito ka? Hindi ka ba busy ngayon? Sabado ngayon, hindi ba? Kaya sumunod ako para makapaglaro tayong lahat. Yay! Sumaya si Calden at nagpakita ng V-sign gamit ang kamay. Ibig sabihin dito ka matutulog ngayong gabi. Tinitigan siya ni Sean ng may lambing. Gusto mo ba akong makasama? Siyempre naman. Hindi ba tayo nagbakasyon na magkasama? Nagpatuloy si Calden. Bukas pupunta sina Mommy at Tita Mau sa isla para makita ang lighthouse at ang estatwa ni Poseidon. Sasama ka ba sa amin? Tumingin si Sean kay Rebecca. Pupunta kayo sa dagat bukas? Tinignan siya ni Rebecca at sumagot na parang natural lang. Siyempre, nandito na lang din kami. Bakit hindi pa namin puntahan ang sikat na pasyalan? Ang pinakasikat na atraksyon sa Villa Fatima ay ang parola at ang estatwa ni Poseidon sa isla. Araw-araw dagsa ang mga turista doon. Sayang naman ang biyahe kung hindi sila pupunta. Parang nag-check-in lang sila sa hotel para mag-relax. Tumango si Sean at saka bumaling kay Calden. Sige, sasama si Daddy bukas. Yay! Sigaw ni Calden sa tuwa. Habang tuwang-tuwa si Calden, sa Rebecca naman ay mukhang biglang nawalan ng gana sa buhay. Napangiwi siya. Itong batang ito talaga, inimbita pa naman ng daddy niya na hindi man lang siya tinanong. Anong kalokohan to? Ang grupo ay pumasok sa elevator. Biglang sinabi ni Calden sa kanyang ama. Daddy, ang kwartong nirentahan ni Mommy ngayon ay sobrang laki. May maraming silid. Pwede kayong manatili ni Tito Zephyr doon ngayong gabi. Biglang tumaas ang kilay ni Rebecca at halos mapunta na yun sa noo. Ang impact ng anak niya, pinagkanulo na naman siya sa tatay nito. Nakatingin na si Sean sa kanya sa loob ng elevator lalo itong nagmukhang matangkad habang nakatingin pababa sa kanya na para bang nagtatanong kung pwede ba. Siyempre hindi, naisa na niyang isigaw sa lalaki, subalit naroon ng kanilang anak. Nagsalita na lang siya ng pagtanggi sa mababang tono. Hindi, kulang pang mga kwarto. Binilang ko na, may 5 kwarto doon, sagot ni Lloyd ng malinaw. Sa oras na yon, matutulog ako kasama sino Mommy at Daddy. Si Kuya Calden naman ay kasama kayo ni Tito Sean sa kabila. Ang saya siguro noon. 2 pamilya na nasa 2 kwarto. Dumilim ang mukha ni Rebecca at iginiit sa mga bata.
Hindi, masyadong maraming tao at hindi dapat magkahalong mga lalaki at babae sa isang kwarto. Hindi pwedeng magkasama sina Ate Wen at ang tatay mo sa isang suite. Kung gusto nilang manatili, dapat silang magrenta ng sarili nilang suite. Ayaw ni Rebecca na manatili sa isang lugar kasama sila. At sa expression pa lang ni Sarah kanina, sigurado siyang ayaw rin itong makipag-usap kay Zephyr. Pagdating nila sa kwarto, ibinaba ni Sean si Carlin at bumulong sa tenga ni Rebecca. Pumasok at ilagay mong gamit mo, tapos lumabas ka at hanapin mo ko. May kailangan ako sabihin sa'yo. Itinaas na Rebecca ang kanyang kilay, nagkunwaring hindi narinig ang sinabi ng lalaki at pumasok sa kwarto dala ang salbabida. Hindi niya papansinin si Sean. Bakit niya kailangan makipag-usap dito? Dahil lang gusto nito. Pagkapasok niya sa kwarto ay naroon na si Sarah, tinahanap nito pero hindi niya ito makita. Basa pa kayo, maligo na muna kayo. Sa oras na yon, nasa coffee shop sa ibaba ng hotel si Sarah. Nasa tapat niya si Zephyr at nakatitig sa kanya ng malamig. Bakit ka lumabas na hindi nagsasabi? At buntis ka pa, anong iniisip mo? Ayaw mo ng anak, gusto ko to. Magkaibang pananaw natin kaya wala nang dahilan para manatili tayong magkasama. Wala na tayong dapat pag-usapan, makakaalis ka na. Kumunot ang noon ni Zephyr. Anong ibig mo sabihin? Tatakas ka na lang ng basta dahil dito at iiwan mo na naman ba ako? Tumalikod si Sarah na may malamig na ekspresyon. Hindi sa ayaw ko ng anak natin ang dinadala mo, pero napakatindi ng pinagdaanan mo nung una kang manganak. Ayaw ko maranasan mo ulit ang ganong peligro. Hindi niya gustong maranasan ulit yun ni Sarah. Natatakot at nag-aalala siya. Umarap si Sarah at tinignan siya. Pero buntis na ako ngayon, isang buhay na ito. Balak mo ba siyang ipatanggal? Balak mo na namang alisin ito gaya ng nauna nating anak? Yun ba ang nais mo, Zephyr? Mahal ko, hindi ko gustong saktan ng anak natin. Masaya ako at nagpapasalamat na binigyan mo ako ng anak. Pero kumpara sa kanya, mas mahalaga para sa akin. Nakaramdam din ng lungkot si Sarah. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito. Rebecca, nasa ibaba ako. Hinahanap ka ni Lloyd. Babalik ka na ba? Tanong ni Rebecca sa kabilang linya. Babalik na ako ngayon. Matalim ang tingin ni Sarah na ibinato sa kanya. Zephyr, pag-isipan mo mabuti. Gusto kong batang ito. Kung ayaw mo sa kanya, huwag mo kong kausapin. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa umalis? Tinignan na siya ni Sean ng walang gaanong emosyon sa mga mata. Sinabi ko kay Rebecca na lumabas at makipag-usap sandali pero hindi pa siya lumalabas. Pwede mo ba siyang tawagin para sa akin? Hintayin mo. Kinuha ni Sarah ang card at binuksan ang pinto pero halatang ayaw niyang papasukin si Sean kaya agad niyang isinara ito. Natatakot ba itong basta na lang siyang pumasok? Pagpasok ni Sarah, abala sina Calden at Lloyd sa paglalaro sa slide. Lloyd, hinahanap mo raw ako? Tanong niya. Umiling na lang si Sarah at naglakad papunta sa kwarto ni Rebecca. Nakabihis na ito ng pajama at nakatayo sa harap ng railing. Nakatanaw sa bughaw na dagat sa labas. Naghihintay sa iyo si Sean. Sa labas, hayaan mo na siya maghintay. Sagot ni Rebecca nang hindi lumilingon. Hindi ko naman sinabing lalabasin ko siya. Kagustuhan niya yan, kaya manigas siya. Babaliwalain mo na lang ba siya? Tanong ni Sarah sa kanya. Oo, sagot ni Rebecca. Tumango siya naman at nagkusang maghintay. Gusto mo bang sabihin ko sa kanya na ayaw mo siyang kausapin? Tanong ni Sarah. Sumagot sa Rebecca. Hindi na. Hindi magtatagal. Aalis din yan. Umorder na ako ng hapunan. Tapos pupunta tayo sa tabing dagat para manood ng fireworks at magkatapos kumain. Tuwing gabi may fireworks display sa dalampasigan ng resort. Makalipas ang ilang sandali, kumatok ang waiter at nagdala ng kanilang dinner. Lumabas si Rebecca upang pirmahan ang resibo. Habang hawak ang ballpen, tinanong niya. Nakita mo bang isang lalaki nakatayo sa labas nang dumating ka? Opo, sagot ng waiter. Gwapo po yung lalaki. Akala ko nga po naghihintay lang siya habang naninigarilyo. Hindi pa rin ito umaalis. Medyo nagulat si Rebecca. Kaswal niyang sinabi sa waiter. Pakisabi sa kanya bago ka umalis na sinabi ni Miss Rebecca na pwede na siyang umuwi. Sige po. Kinuha ng waiter ng ballpen at ngumiti. Sana po'y masarap ang inyong pagkain. Pinakain ni Rebecca ang mga bata. Samantala, itinulak ng waiter ng dining cart palabas ng suite. Nakatayo pa rin doon si Sean. Nakarelax ang postura pero ang mga mata ay malamig at may presensyang mahirap basahin. Maingat na lumapit ang waiter at mahinang nagsabi. Sir, dahan-dahang inangat ni Sean ang tingin niya at ang ilalim ng kanyang titig ay nagbigay ng kakaibang bigat sa hangin. Nag-aalinlangan ng waiter at bumulong. Sinabi po ni Miss Rebecca na pwede niya nang kailangang maghintay. Pwede daw po kayong umuwi. Pinagdikit ni siya ng manipis niyang labi sa isang tuwid na linya. May sinabi pa ba siya? Wala na po. Sagot ng waiter bago umalis. Nakatitig si Sean sa nakasarang pinto.
at may pait na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanyang puso. Kinagabihan, pumunta ang grupo sa tabing dagat at humanap ng magandang pwesto para manood ng fireworks. Dahil sa dami ng tao, hindi sapat ang upuan kaya sinabi ni Rebecca kay Ate Wen na paupuin sa harapan ng dalawang bata habang siya at si Sari na upo sa likuran. Wala pang 10 minuto, lumapit ang isang waiter at bumulong sa tenga ni Sarah. Hello, kayo po ba si Mrs. De Vera? Ako nga, bakit? Lumingon si Sarah suot ang isang eleganteng damit na lalo nagpatingkad sa kanyang kagandahan. May bahagyang gulat sa mata ng waiter dahil sa kagandahang iyon pero agad din siya nagpakita ng paggalang. Si Mr. De Vera po ay nadulas kanina at nasaktan ng kanyang binti. Kasalukuyan po siya nagpapahinga sa guest room ng aming hotel. Nalaki ang mata ni Sarah, mahigpit na hinawakan ng kanyang bag at nag-alalang nagtanong, masama bang lagay niya? Hindi pa po namin alam. Hindi pa po dumarating ang doktor. Mahinang sagot nito.